Kung tutusin, tawag ko tatay talaga, hindi dahil lang sa ano. Si Brad Efren, naalala ko talagang minahal ko yun ng tunay kahit hindi niya alam. Ay, Hindi lang ako din. nag-manifest Alam, kasi alam mo, kasi may nag-aano, may nagbabara eh. alam mo, Mahal ko yan si Brad Efren. alam Hawak ko diyan. ko lang, sabi ko nga sa iyo at sinasabi ko sa mga previous video ko, kung meron mang KNP pinakamamahal ko, number 1 si Brad Efren. Kaya lang alam mo, nag-iba yon noong nakita ko talaga yung pangitain na habang nagsasalita siya. Siguro 2 years ago, 2 years ago lang yun, aktibo pa ako, dumadalo pa ako ah. Sabing habang nagsasalita siya sa sa pagkakatipon, naging halimaw talaga siya without joke. Naging halimaw talaga siya. Pinunasan ko yung mata ko. Ikaw ba nakakita ang Ako mismo ang nakakita. Tapos kinuwento ko kay Sis Mary Ann Malyari. Sabi ko, Atche kasi ang tawag ko, Kapampangan kami. Ate ang ibig sabihin ng Atche. Sabi ko, Atche, sabi ko ganyan, alam mo ba, nakita ko si Brad Efren na naging halimaw siya habang nagsasalita. Ay, wag mong sasabihin niya sa iba. Sabi ganyan. Hindi, kahit sa'yo ko nga lang sinasabi, sabi ko ganyan. Nagtataka ako, sabi ko, kung meron mang KNP, biro mo, 20 years akong nanilbiyan sa pamilya Kapulong ha. Pero mas mahal ko si Brad Efren. Not for anything else. Kaya lang, noong nakita ko yung pangitain na yon, natakot ako. Later on, doon ko na lang nalaman, ito pa lang si Efren Baking, ano pala siya, Lobong Maninila. Biruin mo, sa Australia alone ha, napakaraming reklamo ng mga kapatid doon. They are being ano bang tawag doon? Inabuso sila. They are being abused financially, emotionally, and spiritually by this Efren Baking. Yun. Kaya ako naman nabanggit, sabi mo nga, mahal mo si Brad Efren. Mahal ko rin. Oo. Kasi hindi mahirap mahalin si Brad Efren actually. Gustong-gusto ko rin si Brad. Actually si Brad Mel, okay ako eh. Para sa akin syempre iba-iba tayo ng experience. Si Brad Mel, napaka-fair na tao noon. Si Brad, para sa akin kasi baka iba sa'yo. Brad Sanicatan, nung during investigation, alam ko kung saan siya pagtutungo. So alam ko yung niya, napaka-fair na tao. Meron naman bang nangyari doon sa investigasyon? Wala. Hindi, mamaya pupunta ako diyan mamaya. So inano ko muna yung mga para sa akin na mga kasi nakausap ko. Si Brad Joseph. Ako may plano sana kami sayang, hindi ko masabi kasi kay Brad Joseph bakit hindi na ako pumunta ng US. Kasi magkakagulo pag nagkwento pa ako sa kanya. Magkakagulo. Kasi syempre yung mga KNP, AP, meron ding angatan yan. Yes, naiipit ako dyan. Ako dyan. Ano sila? Nagpapalaban. Alam mo ba itong si Brad Josel Malyari, how many times na pinagtulong-tulungan siya ng mga KNP na idikdik. Buhay pa si Brother Eli. Alam ko na yan kasi may mga gusto sanang one time na may gusto ipagawa si Brad Josel. Blinak ako nung isang rin. Eto pa, alam mo ba yung... Binigyan ako ng duda. Pinagbigyan ako ng duda kay Brad Josel. Pero magdududa kay Brad Josel eh. Maganda yung gustong gawin eh. Oo, alam mo ba, paano kala ni Brad Josel, yung orchestra, yung online sa orchestra, yung habang sa pagkakatipon, di ba, yung orchestra, siya, virtual orchestra, yun, ibig sabihin, virtual orchestra. Si Brad Josel lang nag-organize noon. Ngayon, nagalit si Daniel Rason. Bakit daw ginawa niya yon? Gusto nitong si Daniel Rason na siya lang dapat. Kaya ganun. Kasi nga yun din kasi ang pagkakaintindi nila ni DSR, ni Brad Elina, sila yung isinugo o kinasangkapan ng Diyos sa panahong ito. Paano naman tayo? Paano yung mga kapatid? Hindi ba kinasangkapan yun?
Manggagawa ka ng huling convention ng mga manggagawa? Sa huling, yung naka-attend pa ako yung, anong year yan? Teka. 2000... Kaya, kasi wala nang sumunod yan eh. 2010 yata. Ha? 2010 yata. Sama ko dyan. Yun. Pumunta pa ako ng, Diba? hindi, 2010. Wala yan, tol. May mas later pa. Pumunta kami, live kami sa 2009. Live kami sa Apalit. Buhay pa si Brad Eli. Hindi 2009. Ito lang, dito na sa bagong convention center. Live, pumunta kami. Hindi ko matatandaan, pero ito ang pinupunto ko. Ang punto ko ito, merong parang workshop na tanong si Daniel Rason. Sabi niya, kung ano ang pwede niyong i-suggest para sa gawain. Tinitest niya yung mga gawa pati KNP. Yung mga katabi ko yung sila Ezekiel, sila Brad Leo Batin, sila Monoxon, sino pa ba katabi ko? Si Christian Rojas, yung mga happy Christian na mga worker, magkakatabi kami. Tapos, yung mga katabi ko, may mga sinulat sila, may mga suggestions sila. Ang sinulat ko, wala na po, sabi kong ganyan. Kasi, kung meron man pong mabuti na bagay para sa gawain ng Diyos, ipapaisip po yan. Alam ko, with my faith, with all honesty, sabi kong ganyan, ipapaisip yan, pangunahin sa mga ngaral. Pero mali pala yun. Bakit? Sa Pilipos 4:8, anumang bagay na kaibig-ibig, kapuri-puri, etc., etc., isipin nyo. At ang espiritu ng kapayapaan, tama ba? Ay isa sa inyo. So, Christians are allowed to think freely. Allowed nga. Magiging sacerdote ka pa nga later on, di ba? Lahat ng agawin, maghaharing kasama ni Kristo. Tapos, ito pa. Sabing ganyan, merong hypothetical question itong si Daniel Rason. Sabi niya, kung sakaling, parang ganun yung tanong, kung sakaling hindi lumitaw si Brad Daniel, sino pa sa palagay mo ang pwedeng maging ikalawang tagapangasiwa? Meron, di ba? Nagsabi, ay si Brad Fred Cabanilla po. Kasi focus siya doon sa, doon sa goal niya. Kagaya po niyan, sinabihan siya ni Brad Eli na magpapayat. Nag-focus siya doon sa goal niya na pagpapayat na sinabi ni Brad Eli. Natatandaan mo yon? Meron naman sabi si Brad Danny kasi magaling po siya. Meron naman ganito yan. Alam mo ba pinagbawalan ni Brad Eli si Daniel Rason? Mali ka, wag mo nang gagawin uli 'yon. Sabi ni Brad Eli. Mali 'yon. Kasi nag-aano ka na eh. Alam mo ng purpose na. Kaya nga, alam mo buhay pa si Brad Eli, tuso na siya. Bakit ko alam? Ano nga yan, Tol? Authoritarian, pinagbabawal. Kaya nga binuwag ng Panginoong Jesucristo yung mga ganyan, yung style ng hierarchy. Binuwag niya talaga, siya na talaga ang hierarchy. Siya na yung, dahil nga alam niya mangyayari yung ganyan. Ay, tingnan mo mga pare, may po. Correct. Hindi ba totoo na kaya nga isinugo niya ang mga apostol na dala-dalawa para wag magkaroon ng ng angatan na iglesia ko 'yon. Opo, isinugo, tika mo isinugo 'yan sa pangangaral sa hindi pa Kristiyano, hindi pa follower ni Kristo. Pero pagka follower na, iniiwan na nila, kaya nga sinusulatan nila, wag yung pababayan ng pagkakatipon kasi nga mga elder na yung medyo may gulang na wala nang mga position yun. Yung halimbawa ganito, ako magpa-facilitate ng natin dito ng pagkakatipon, nung pagsisama-sama, ako yung maghanda ng ganito, parang magko-coordinate ka, gano'n siya. Tapos pag may tanong, kaya ko rin sagutin kasi medyo may alam na ako dahil pagbago ka lang, syempre normally, pagbago ka pa lang, ang tanong mo mababaw pa eh. Kaya ako bilang may experience, may gulang na alam ko. Ganun na tol, yan, hanggang sa natututo na rin yung tinuturuan mo lahat, nagiging elder, lahat, nagiging may gulang na pagdating ng takdang panahon. Hanggang tuloy lang sa pagre-recruit, sa paghihikayat na ng ibang tao na maniwala kay Kristo. Tapos tuloy lang ng pag-edify.
Kasi ang purpose ng pagkakatipon, hindi yung pupunta ka dun sa isang venue tapos may magsasalita. Edification talaga ang purpose. Buksan nyo Biblia nyo mga kapatid, basahin nyo. Huwag lang kayo makinig sa akin o kay Brad Badong. Buksan nyo, kung may mga laptop kayo, i-download nyo yung eSword. Yung eSword, pagka-download nyo, i-download nyo yung King James Version, yung ang dating Biblia Tagalog. Tapos i-download nyo yung King James Version Plus. Kasi nandun na yung equivalent ng na Greek strong words. Pag hinighlight nyo yun, nandun yung meaning nun. Hindi kayo maliligaw. O kaya, check nyo yung tools na ginagamit ko sa Facebook. Nandun yung Bible Gateway, Bible Hub, napakadami. Hindi na tayo maluloko ngayon kasi may internet na, may Google na, may AI pa nga eh. Pwede kang mag-check eh. I-check mo lang yung nakasulat ba talaga, ano yung meaning eh. Napakadali. Kaya ma-obsolete yung mga ma-obsolete ngayon, brother, yung mga may mga parang centralized leadership. Ma-obsolete talaga yan. Nakikita ko na in the next few years, wala nang ganyan.